Hello everyone! Ako nga pala si Ma'am Shipritz, isa akong wife at Pinay nanay sa Japan. Nag-a-upload nga pala ako ng video sa channel ko once a week about kung paano mamumuhay ang isang Pinay as a foreigner here sa Japan. I hope suportahan nyo ang channel kong ito through click subscribe button. Samahan niyo ako at explore natin ang Japan. Sabay nating alamin ang kanilang kultura, history, food, at maraming iba pa. So for today's video, andito kami sa isa sa mga shrine dito sa Japan dahil today ay my festival. Gagawa nga pala ako ng separate video sa shrine na to. So first topic natin ay about sa festival na sinicelebrate. And the next video na i-upload ko is yung history ng shrine na to. Alam nyo ba na ang kanal dito sa Japan ay napakalinis at ang tubig nito ay napaka-clear? Kung interesado kayong malaman kung anong festival ito at kung paano ito sinicelebrate ng mga Japanese at ang history nito ay huwag kayong bibitiw at panoorin hanggang huli. Kaya, let's go! As you can see, may makikita kayong mga makukulay na palamuti at may mga nagtitinda sa gitna dahil today ay may festival. Pero pag walang festival, sobrang tahimik at walang katao-tao dito. Ang festival nga pala ay tinatawag na Tanabata Festival na ang ibig sabihin ay 7th of the evening, also known as Star Festival or Hushi Matsuri. Hushi means star, while Matsuri means festival. Yes. Alam niyo ba kung ano ang story behind this festival? Now, let me share with you. Ang Tanabata Festival is one of the famous, joyous, and colorful festival dito sa Japan. Sinicelebrate ang festival na ito about sa dalawang lovers na si Princess Orihime, isang brighter star in northern constellation, at si Prince Hikobushi, isang brighter star constellation on the celestial equator. On their first meet, na feel in love silang dalawa, kumbaga na love at first sight sila. Ipinakasal ng ama ni Orihime silang dalawa, ngunit kalaunan ay hindi na nagampanan ng prinsipe ang kanyang mga tungkulin, kaya't napagdesisyonan ng ama ng prinsesa na ipaghiwalay silang dalawa. Subalit, hinahayaan pa rin silang magkita, ngunit sa isang beses lang sa isang taon, at yun ang ikapitong araw ng ikapitong buwan. At may kasabihan na kapag umulan sa mismong araw na iyon, ang ibig sabihin ay hindi nagtagpo ang dalawa. Yung malaking hope naman na makikita nyo sa harapan, yan naman yung Chinowa Koguri. Chinowa means large grass wheel, while Koguri means to pass through. Ito ay isang ritual walking sa pamamagitan ng malaking hope na yan, pero hindi ito portal. Ang Chinowa Koguri, isang traditional walking around large grass wheel, so ang paglalakad sa malaking hoop na ito ay parang hugis 8 or infinity. Ito ay part ng summer purification na tinatawag na Nagoshi no Harae, na ang ibig sabihin ay to cleanse any impurities from the first half of the year. So ang paglalakad around the hoop is to cleanse people sa kanilang mga sin, mistake, and defilement of mind and body. Sinicelebrate din ng mga Hapon ang Tanabata sa pamamagitan ng pagsulat ng mga wishes sa isang makukulay na papel na tinatawag na tanzako at ibibitin ito sa bamboo tree. Sinusunog ito pagkatapos para ang mga kahilingan ay matupad. Para siyang isang manifestation na isusulat mo yung gusto mong mangyari in present tense, tapos i-visualize, susunugin at ang abo nito ay hihipan hanggat makarating kay universe.
Yung gate naman at hagdanan na makikita natin sa harap, yan naman ang daan paakyat patungo sa kanilang worship hall. Ang shrine nga palang ito ay isang bulubundukin, kaya kailangan nating umakyat para makarating tayo sa tuktok. Parang mountain climber yung peg namin dito. Nakakalula yung lalim. Before tayo makarating sa tuktok ay madadaanan muna natin ang shop na ito. Dito lang naman tayo makakabili ng kanilang mga lucky charm, protection at fortune telling. Pomei-chan. Pomei-chan. It's not yours. This is not for kids. Okay, pick up one. No. Your time. You pick up the something. This one? Yes, that's it. Six. So submit it. 44. Ito? Okay. Nakikita ko lang to dati sa anime at sa mga Japanese drama na pinapanood You ko. tie like that. Kaya sabi ko sa husband ko, gusto kong itry at videohan niya ako. At ditong banda naman itatali yung result ng reading natin. Anyway, kung nagtatanong kayo sa reading ko, hindi pala maganda ang result. Sabi ng husband ko, hindi ko na binasa. Nakakanji kasi ang purpose ko lang naman ay ma-experience ang ganitong eksena. Alright. Nakarating na pala kami sa tuktok sa worship hall nila. Ang saya ko na naman kasi another anime experience na naman. Nag-request ako ulit sa husband ko na videohan niya ako habang hinuyug-yug ko yung bell. Mecha. Take care. After namin maglibot sa kanilang worship hall, ay bumaba agad kami para silipin ang mga iba't ibang sanktuaryo dito. Kung interesado kayo kung anong laman at misteryosong nakabalot sa shrine na to, abangan nyo ang part 2 ng video kong ito. Yung pulang gate na yan naman yung tinatawag na Vermilion Torii.
Kung pamilyar kayo sa Fushimi Inari Taisha na kilala sa thousands of vermilion torii gates na nasa Kyoto, ito naman yung small version. This one, baby, you want to try? This. Oh. You want to try? Pagkalabas namin mismo sa shrine, sa left side nito, nandun yung mga palaruan ng mga traditional game ng Japan. Madalas din natin itong makikita sa anime. At habang nanonood ako nito sa anime or Japan, akala ko madali lang siyang laruin. Mahirap pala. Have a price? Have a price? I don't know. So, dito na nagtatapos ang for today's video. First time ko ring masaksihan at umattend sa kanilang festival. I hope na nag-e-enjoy kayo at maraming salamat sa inyong panonood. Kung interesado kayong makapanood ng mga video about sa Japan at ang mga magagandang places dito, isubscribe na ang channel kong ito at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa video na aking i-upload. Para sa next video na aking i-upload ay pag-uusapan naman natin ang about sa shrine na to. Sabay nating tuklasin ang hiwaga nito, ang pinagmulan at syempre ang history nito.